Hanggang saan ang kaya mong gawin para sa kasikatan? Sa pamamagitan ng mga selfies at videos, malaki na ang nagagawa nito sa buhay ng ibang tao, lalo na sa panahon ngayon. Pero paano kung ang kagustuhan mong magkaroon ng hindi pangkaraniwang selfies para mag-brand ay siya palang magiging dahilan ng iyong Ito ang makapigil hiningang insidente ng isang Chinese daredevil at pinakaunang rooftopper sa China na si Wu Yongnin. Pero paano nga ba siya nawala ng buhay nang dahil sa pagsa-selfie? Ang 26-year-old na si Yongnin ay nagtatrabaho noon bilang isang stuntman. Dahil likas na sa binatang ito ang nakakabilib na husay sa stunts, kaya't pinasok nito ang mundo ng vlogging taong 2017. Ginamit niya ang kanyang abilidad para makakuha ng napakaraming viewers at likes, kung saan nakakuha ito ng million subscribers sa social media dahil sa kanyang mahuhusay na stunts. Ibinabahagi nito sa kanyang fans ang mga selfies niya mula sa tuktok ng pinakamatataas na buildings at skyscrapers nang walang safety equipment. Naging internet sensation si Yongnin dahil sa paglambitin sa matataas na lugar at talaga namang na-enjoy nito ang kanyang kasikatan. Hindi nito alintana ang panganib at napakadelikadong ginagawa dahil ayon sa mga pag-uulat, hindi bababa sa 4 na milyon ang kinikita nito mula rito. Marami ring mga tagahanga ang nagdo-donate sa kanya kapag nagugustuhan ang kaniyang mga stunts. Subalit ang isang desisyon nito sa buhay ay ang literal na huling desisyon na nagawa niya. November 2017, may isang sponsor ang nag-promise kay Yongnin ng higit sa 800,000 pesos. Tinanggap niya ang offer dahil kinailangan nito ang pera sa pangtakasal nila ng kaniyang kasintahan at para sa pampagamot ng kaniyang ina. Nagdesisyon ito na akyatin ang isa sa pinakamataas na building na matatagpuan sa city ng Changsha sa China. Para sa likes at views, na-overestimate nito ang kaniyang abilidad. Inakyat nito ang tuktok ng 62-story building at nag-video. Mapapanood na sinubukan niya muna ang kaniyang grip at binalanse ang sarili kung kaya niya bang isagawa ang pull-up stance na karaniwan niyang ginagawa. Sa mga huling segundo ng video, sinubukan ulit nitong ibaba ang kanyang katawan at dahan-dahang lumambitin. Pero di rin nagtagal, tila nawawala na ng grip si Yongnin at wala na itong lakas para umakyat muli. Sa ilang segundo ay hindi niya na nakayanan pa at nahulog na ito mula sa napakataas na establishmento. Nakuha na ng video ang pagkahulog ni Yongnin. Investigasyon, natagpuan ng isang window cleaner ang kanyang katawan at nito ang natamong mga injuries. Gayunpaman, bago pa man mangyari ang trahedya, nakapag-post na ito ng higit sa 500 videos at live streams. Ilang beses na umano itong nahuli ng mga pulis dahil sa kanyang delikadong stunts, pero hindi ito nakinig. Matapos ang insidente, nag-rule ang isang korte sa Beijing na partly responsible ang naturang social media platform sa pagpanaw ni Yongnin dahil bigo silang masigurado ang kaligtasan at seguridad ng kanilang online users. Sino nga ba ang may sala? Ano ang masasabi mo sa trahedyang ito?